Isang banal na pagpaparinig. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 33 to 46, and I read it for you. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his slaves and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other slaves more than the first, and they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, saying, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance." So they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at the harvest time." Jesus said to them, "Have you never read the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that produces the fruits of the kingdom. The one who falls on this stone will be broken to pieces, and it will crush anyone on whom it falls." When the chief priests and the Pharisees heard this parable, they realized that he was speaking about them. They wanted to arrest him, but they feared the crowds because they regarded him as a prophet. Naranasan niyo na po ba na kayo ay paringgan? No? Alam mong ikaw yung pinatatamaan, pero gumagamit lamang ng ibang pangalan o kaya hindi binabanggit ang pangalan, iniiba lamang ang ibang detalye, no? Pero alam mo sa sarili mo na ikaw ang pinatatamaan, ikaw ang pinaparinggan, sapagkat may tama sa iyong kalooban. Ang ating pong binasang ebanghelyo ngayong araw na ito ay isang pagpaparinig sa mga Pariseyo na alam naman natin na may masamang balak sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng paraan upang ipaliwanag ang paghahari ng Diyos, kung ano ang tama, nagtuturo siya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero itong mga Pariseyong ito, kahit anong pagtuturo ng Panginoon, wapakels, walang pakialam, sapagkat ang iniisip nila ay ang kanilang mga sarili at bulag sila sa kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Kaya gumagawa ng patibong ang mga ito para siluin ang Panginoon upang hulihin siya at ipapatay siya. Kaya ang Panginoon ay nagbanal na pagpaparinig upang sila ay itama, upang sila ay ilagay sa kanilang tamang kinalalagyan. Sa ating pong buhay, kapag ang Panginoon ang nagtatama sa atin, huwag sana tayong magalit. Huwag sana tayong sumuko sa Kanya. Ang Panginoon naman hindi sumusuko sa atin. Huwag sana tayong magtampo kung hindi binibigay anuman ang ating hinihiling sa Kanya. Bagkus ang pagtatama ng Panginoon ay karapat-dapat at kailangang tanggapin upang matuto tayo sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa mga panahon
na hindi namin matanggap ang iyong banal na kalooban, nawa pagkalooban niyo po kami ng grasya na bigyan ng isang bukas na puso at isang bukas na pamumuhay para sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais nyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.